Marami kaming ginagawa na pag-aayos ng balbula imbes na pagpapalit ng balbula. Kaya sa puso, may 4 tayong balbula: mitral valve, aortic valve, tricuspid valve, at pulmonary valve. Kaya ang pag-oopera sa mga balbulang ito sa mga bata, sanggol o teenager ay hindi simpleng bagay. Medyo komplikado ito dahil limitado ang mga option. Kaya sa mga matatanda, halimbawa, kung ooperahan natin ang mga balbulang ito, may option tayong magpalit ng balbula. Pero sa mga bata, limitado ang mga option dahil maaaring walang available na sukat ng balbula para sa kanila. Kaya maaaring kailanganin nating mag-aayos na lang ng balbula. Kaya marami kaming ginagawa na ganitong pag-aayos sa mitral at aortic na balbula. Ang isa pang benepisyo ng mga ganitong pag-aayos ay hindi na kailangang uminom ng mga bata ng anticoagulant o pampalabnaw ng dugo na mahalaga kapag nagpapalit tayo ng balbula. Yan ang benepisyo ng pag-aayos ng balbula. At ginagawa rin namin ang mga pag-aayos ng balbula na ito gamit ang minimally invasive na pamamaraan. Ibig sabihin, karaniwan sa cardiac surgery para sa mga bata, kabataan o matatanda, kailangan nating dumaan sa sternotomy center, incision. Pero sa minimally invasive na pamamaraan, dumadaan kami sa gilid o sa ilalim ng braso, kaya mas maliit ang peklat at maaaring maitago ang peklat sa ilalim ng kanilang kamay, sa ilalim ng kanilang braso, sa bahagi ng kilikili. Una, para sa kagandahan ng hitsura. Pangalawa, ang sakit ay mas kaunti sa minimally invasive na pamamaraan. Pangatlo, ang paggaling. Mas mabilis ang paggaling kumpara sa karaniwang pamamaraan. Lahat ng ito ay mga benepisyo ng minimally invasive na pediatric cardiac surgery. Sa mga matatanda, ang minimally invasive na cardiac surgery ay matagal nang itinatag at lumago na bilang isang larangan. Ngunit sa mga bata, ito ay nagsisimula pa lamang at kami ay nag-aalok ng minimally invasive na pediatric cardiac surgeries para sa mga bata. Salamat po.